Sa panahon ngayon ay hindi na rin kailangan ng mas malalaking sasakyan kung kaya naman dalhin ang buong pamilya. May sapat na luggage space at compartment ng mga gamit at kayang bumiyahe kahit sa malalayong lugar. Ang mga modelong tatalakayin natin ngayon ay ang mga budget-friendly na minivan na paboritong bilhin ng mga taong naghahanap ng compact na sasakyan sa abot kayang halaga lang. Iisa-isa natin ang kabuang detalye at nilalaman kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po tumalik sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Suzuki Minivan Every Wagon. Isang modelong ito sa mga pangunahing ginagamit ng ilang mamamayan sa bansa dahil sa mga trending capability nito na kung saan kadalasang ginagamit ng ilan bilang mini camper van na mas madaling i-customize dalhin kahit saan at mas madali ring hanapan ng parkingan. Ang Suzuki Every ay kilala rin sa maluwag na interior nito. Sa kabila ng maliit na body ay kayang maglaman ng mga gamit para sa biyahe, camping gear o pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Dagdag pa rito ay matipid din ito sa gasolina, madaling i-maintain at mas abot kayang mga pyesa. Kaya paborito ito ng mga naghahanap ng practical at budget-friendly na sasakyan. Sa kabuuan itong Suzuki Every Wagon ay patunay na hindi kailangang malaki ang sasakyan upang maging functional, komportable at handa sa kahit anong lakad. Well, sa mga hindi nakakaalam, itong Every Wagon kasi ay isang key car minivan mula Japan na idinisenyo para sa practical, efficient at multipurpose vehicle. At isa rin sa mga paunahing dahilan kung bakit popular itong Suzuki Every Wagon ay dahil sa boxy na disenyo nito. Pinapagana ang modelong ito ng 660 cubic centimeter engine displacement na may 3-cylinder gasoline engine at may natural aspirated at turbo sa ibang variant. At mayroon ding alinman sa 5-speed manual transmission at CVT automatic. Gumagamit din ang modelong ito ng rear-wheel drive at meron din namang mga naka-all-wheel drive na klase. May 4 na seating capacity ang Every Wagon at tinatayang umaabot sa 18 to 22 km per liter ang fuel consumption rate nito. Pagdating sa interior, ang Suzuki Every ay may simple pero functional na layout. Nilagyan ng sliding door sa magkabilaang gilid para sa madaling pagsakay at pagbaba ng mga pasahero na pwede ring i-fold flat ang rear seats na pwedeng gawing sleeping area o cargo space. Mas mataas din ang headroom nito para kahit matatangkad ang pasahero ay hindi mahihirapan dito. Bagamat maliit nga itong Every ay marami naman itong storage compartments para sa maliliit na gamit. At syempre, komportable rin dahil may magandang air conditioning na kayang palamigin ang buong cabin. Sa bagong update ng Suzuki Every ay nilagyan na rin ito ng bagong features gaya ng power windows at central locking. Ang ilang variant ay mayroon ding 8 to 10 inch na infotainment system para sa libangan. Pagdating sa mga safety features, ang Every Wagon ay mayroong dual front airbags, ABS o anti-lock braking system at mayroon na ring electronic brake force distribution na suporta sa preno. Pero yung mga bagong modelo nito ay nilagyan na rin ng stability control system. Yung mga nasa Japan na new model nito ay mayroon ng collision mitigation braking system na kung saan automatic itong humihinto kapag may mga biglang tumatawid sa kalsada, lalo na kapag di mo kaagad natapakan ng brake pedal. Sa kasalukuyan ay walang official na manufacturer ng Suzuki Every Wagon dito sa Pilipinas, pero may builder na rin dito na kung saan mula sa Japan ang mga supplier ng spare parts na binubuo lang din dito. Kadalasan nasa Cavite at meron din naman sa Davao na nagkakahalaga ang presyo mula 250,000 sa base variant hanggang sa 600,000 pesos sa pinakamataas na variant nito. New Mitsubishi Minivan EK Space. Isa sa mga ikinukonsidera ng mga tao naghahanap ng isang sasakyan ay ang katipiran nito kumonsumo ng gasolina. Pero paano kung may isang sasakyan pala na hindi lang matipid, matibay, praktikal, ay mas advanced pa ang mga katangian? Gumagamit ng makabagong safety features at mas mura pa. Ito ang bagong minivan ng Mitsubishi na tinatawag na EK Space 2025 model. Na inilabas na sa bansang Japan, ang EK Space ay may signature dynamic shield design ng Mitsubishi sa front end na may mababang grille, mga chrome accent na nagbibigay dito ng matatag na itsura, kasamang mga skid plates sa front and rear, mga wheel art garnish para magbigay naman ng off-road look sa modelong ito. Itong EK Space ay ginawa sa Japan bilang bahagi ng isang malaking plano ng Mitsubishi para matugunan ang lumalaking demand sa mga practical fuel efficient car
compact vehicle at yung mga taong ayaw gumamit ng electric vehicle. Well, sulit naman kasi talaga mga kaibigan ang modelong ito dahil sa katipiran nito kumonsumo ng gasolina ay para ka na rin nakabili ng isang electric vehicle na low maintenance na hindi pa magbibigay ng malaking problema sa katagalan. Kumukonsumo itong Mitsubishi EK ng 24 to 25 km per liter na kung saan sa affordable na presyo nito ay mas marami din itong mga advanced features gaya ng pagkakaroon ito ng MI Pilot na tumutulong sa mga long drives, gaya ng pagkakaroon nito ng adaptive cruise control, lane keeping assist at automatic speed braking adjustments habang nasa loob ng kalsada. Meron din itong mga hands-free automatic sliding doors na kusang nagbubukas gamit ang kick sensors. Maganda ang features na ito lalo na kapag may mga gamit kang dala o may bata kang karga dahil mas madali kang makakapasok kahit hindi ka na mag-effort sa pagbukas ng pintuan. Gumagamit din itong sasakyan ng rear air circulator with plasma cluster na naglilinis ng hangin sa loob nitong sasakyan at inaalis ang masangsang at mabahong amoy sa loob nito na nagbibigay dito ng mas komportableng pagsakay. Gumagamit din itong minivan ng hill descent control na nakatutulong sa mga matatarik na kalsada o yung mga pababa na daanan na hindi na kinakailangan pang pisilin palagi ang preno kasi ang sistemang ito mismo ang kumokontrol ng bilis para hindi magmadali ang pagbaba sa matatarik na daan. Gumagamit din itong sasakyan ng adaptive lighting system, isang LED headlamps na may auto turn on and off na ilaw depende sa liwanag ng paligid. Nakatutulong ito para hindi makasilaw sa mga makakasalubong at nagbibigay naman ng agarang liwanag sa madidilim na kondisyon. Sinamahan din itong minivan ng 7 airbag sa loob para protektado ang mga pasahero lalo na sa mga kolisyon. Nanilagyan ng multi-information display sa driver's seat with useful info. May display para sa fuel economy, eco pedal usage, tire angle guide na makikita sa mismong instrument cluster nito. Bukod pa dyan, sinamahan pa ito ng ilan pang mga advanced safety features gaya ng forward collision mitigation na nagde-detect gamit ang sensor ng mga sasakyan at pedestrian sa harap nito para maiwasan mabangga o makabangga. Nasinamahan pa ng lane departure warning at lane departure prevention. Babala ito kapag lumalabas ka sa lane at may mekanismo na pumipigil sa sasakyan upang maiwasan ang paglabas sa mga linya ng kalsada. Meron din itong automatic high beam, traffic sign recognition at isang pedal miss application na safety features na isang advanced safety features na idinisenyo para maiwasan ang aksidente kapag aksidente mong natapakan ang accelerator pedal imbis na preno na pumipigil naman sa pag-arangkada nitong bigla o pag-atras lalo na kung hindi naman sinasadya ang pagtapak sa accelerator pedal nito. Isa pa sa magandang features nitong EK Space ay ang pagkakaroon nito ng driver attention alert. Meron nitong sensor sa loob na nagmo-monitor sa kalagayan ng driver. Nase-sense nito kung inaantok, lasing o kaya naman may karamdaman ng driver at otomatiko itong humihinto sa gilid ng kalsada habang pinapagana ang mga hazard light. Meron din itong leading vehicle departure notification at active safety technology with expanded function na nagpapahusay palalo sa mga safety performance nitong modelo na kahit hindi ganun kalaki at tamang sabihin lang ng marami na mukhang pipitsuging sasakyan ay naglalaman pala ng mas marami at modernong mga katangian. At kung pag-uusapan naman ang engine capacity nito, itong Mitsubishi EK Space ay gumagamit ng 659 cubic centimeter na displacement capacity at gumagawa ng compression ratio na 12.0:1. May kasamang 3-cylinder inline, dual overhead cam, 12 valves at naka-turbocharge pa na nagbibigay ng sapat na acceleration para sa magandang performance at fuel economy. Kaya naman ang maximum power output na nagagawa nito ay umaabot sa 52 horsepower at 6,400 RPM at maximum torque na 100 Nm sa kada 2,400 to 4,000 RPM at umaabot sa bilis na 131 km per hour. Itong Mitsubishi EK Space pagdating naman sa braking system, gumagamit ito sa front ng ventilated disc at drum brake naman sa rear. Ang mga suspensions nito ay sadyang pinagtibay rin para sa comfort, reliability at flexibility nito. Dahil itong minivan ay gumagamit rin ng independent MacPherson strut na kadalasang ginagamit sa mga SUV at MPV. At sa likod naman ay ang semi-independent torsion beam na isang matibay na mga suspension setup para sa magandang ride quality. Well, mapunta naman tayo sa interior features nito. Itong Mitsubishi EK Space
ay mayroon floating horizontal instrument panel na nagbibigay ng maluwag na pakiramdam at mahusay na visibility. Ang panel nito ay may sukat na 7-inch color LCD meter na nagpapakita ng iba't ibang impormasyon tulad ng fuel economy at tire angle guide. Gumagamit din ito ng drive mode selector dahil itong minivan ay may tatlong klaseng driving mode gaya ng power, eco at normal mode na maaaring piliin ng driver ayon sa kanilang driving style. Habang ang mga upuan naman nito ay gawa sa highly stretchable material na nagbibigay naman ng komportableng body contoured fit. Itong EK Space ay nagkakahalaga ng $10,000 na kung i-convert sa Philippine peso ay aabot lang ng 560,000 pesos. Suzuki Minivan Spacia Gear. Ang 2025 Suzuki Spacia Gear ay isang boxy, rugged at compact na kick car na may jeep-like na dating. Medyo modern at adventurous din ang styling nito at may round LED headlights na makikita. Isa sa mga nagpapaganda sa disenyo nito ay ang horizontal grille slits na naka-chrome at underskid plates sa front and rear na color black. Nilagyan rin itong minivan ng built-in roof rails sa itaas na pwedeng pagtalian ng mga gamit. Bagamat napakaliit nito, ang gulong naman nito ay may sukat na 15-inch. Akmang-akma para sa mga off-road na pagmamaneho. Pagdating sa interior, may nature-inspired na color themes. Ang interior cabin na may mga water-repellent fabric seat cover at maluwag na matibay na cargo space para sa mga gamit. Kapaki-pakinabang din lalo na sa mga maiinit na klima ang aircon system nito dahil kaya nitong palambigin ng buong interior sa loob ng 3 hanggang sa 5 minuto. At bukod pa dyan, nilagyan rin itong sasakyan ng USB ports para sa charging. Malawak ang sliding doors opening para sa madaliang pagpasok at paglabas pagkarga ng mga gamit. Nilagyan rin ito ng mga foldable rear tables para sa pagkain at mga sliding seats at madaming storage space para sa lahat ng gamit mo. Perfect na perfect itong sasakyan para sa biyahe o camping man. Pagkatapos ay mapunta naman tayo sa makina at performance nitong sasakyan. Hindi mo akalain pero ang under the hood nito ay may 660 cubic centimeter na displacement at naka mild hybrid engine pa. Oo, naka gasoline engine pa ito pero sobrang tipid ng konsumo nito. Kaya kasi nitong tumakbo ng hanggang sa 24 km per liter at meron ka pang opsyon na 2-wheel drive to 4-wheel drive system na powertrain depende sa trip mo dahil itong sasakyan ay pwede rin kasing magamit hindi lang sa city long ride kundi pati na rin sa off-road condition. Tumatakbo ang makina nito na may dagdag lakas mula sa turbo. Gumagamit ito ng additional component sa engine na turbocharger, isang device na nagpapalakas sa engine performance kahit maliit lang ang makina nito. At yan ang eksaktong dahilan kung bakit ito mahalaga sa isang 660cc kick car tulad ng Suzuki Spacia Gear. Bagamat napakaliit ng makina nito kumpara sa mga regular na kotse, ay hindi pa rin magpapahuli ang lakas at bilis nito sa pamamagitan ng turbocharger system na ikinabit dito na nagpo-produce pa ng mas maraming horsepower at torque kahit sa mas maliit na displacement na ang resulta ay mas mabilis na arangkada at mas malakas na hatak sa pamamagitan ng maximum power output nito na 68 horsepower at 6,000 RPM at maximum torque na 98 Nm sa kada 3,000 RPM. Ang top speed na nagagawa nitong Suzuki Spacia Gear ay umaabot ng 160 km per hour. Pagdating naman sa mga advanced technology at safety, hindi rin magpapahuli ang Suzuki Spacia Gear. Ilagyan kasi ito ng makabagong Suzuki Safety Support System na isang Advanced Driver Assistance System o tinatawag na ADAS ng Suzuki na idinisenyo para mapababa ang tsansa ng aksidente at mapadali ang pagmamaneho. Nakikita ito sa mga modernong models gaya ng Suzuki Spacia Gear 2025 model. At isa ito sa mga selling point ng kotse na ito dahil sa dami ng mga safety features na kasama nito. Kahit hindi ito isang electric vehicle ay masasabi mong moderno ang modelong ito. Dahil bukod pa dyan, bagamat key-car itong modelo ay nilagyan ito ng Dual Sensor Brake Support o DSBS, isang automatic emergency braking na gumagamit ng camera o radar para makita ang mga sasakyang biglang humihinto o pedestrian na biglang tumatawid sa kalsada. Nag-a-apply ng automatic braking para hindi makabangga. Yan ang purpose ng dual sensor brake supports nito na nakapaloob sa Suzuki Safety Support System na sinamahan pa ng lane departure warning at lane keeping assistant. Hindi ka rin maniniwala na ang sasakyang ito ay nilagyan din ng high beam assist.
Isang automatic switching ng headlamp mula sa high beam papuntang low beam kapag may kasalubong na sasakyan para hindi ka makasilaw ng iba at hindi ka mag-manual switch. Sinamahan pa ito ng traffic sign recognition at isa sa pinaka-highlight ng safety features nito ay ang pagkakaroon ng 360-degree view camera system. Pinapagana ito sa pamamagitan ng 4 na kamera na nakapalibot dito. At itong Suzuki Spacia Gear ay gumagamit din ng Hertec platform, isang modernong subcompact car chassis mula sa Suzuki na ginagamitan ng advanced at ultra high tensile steel, isang uri ng bakal na napakatibay pero napakagaang ng timbang na nagpapabuti naman sa ruggedness at ride quality nitong sasakyan at may kasama pang matibay na body rigidity para sa mas maayos na handling at mas ligtas na biyahe. Kasama dyan ang mas pinatibay na mga suspensions nito para makapag-land ng maayos at komportable sa mga off-road condition. Gumagamit itong Spacia Gear ng MacPherson strut para sa harap na mas cost-effective at maganda ito para sa mga small key car na gaya nito. Nagbibigay ng magandang steering response at komportableng ride lalo na sa mga city at urban driving. Habang ang rear suspensions naman nito ay mga naka-torsion beam suspensions na may shock absorber at coil spring pang kasama. Simpleng mga suspensions pero compact at sapat na para sa mga light urban use. Ang chassis at suspension setup nitong Suzuki Spacia Gear kasama ang Hertec platform at MacPherson strut sa front suspensions ay sigurado makakamura ka pagdating sa maintenance. Matipid din ito at ligtas pa at nakatutok sa daily urban usage. Swak na swak ito sa mga city life at light adventures. Naswak din sa tamang maangas at practical na Spacia Gear. Bukod pa riyan, hindi man halata pero itong sasakyan ay equipped din sa forward collision warning na safety features. Nagbibigay ito ng audio at visual warning kapag malapit ka ng bumangga o makabangga. Sinamahan pa ito ng driver monitoring system na tinitingnan kung inaantok ka na o hindi nakatingin sa daan ang driver. Gamit ang camera na nakatutok sa mukha mo habang nagmamaneho ay automatic nitong patitigilin ang sasakyan kapag makitang wala sa kondisyon ang driver o nagmamaneho dito. Isa pa sa mga advanced na safety features nito na wala sa mga ordinaryong sasakyan o sa mga EV electronic vehicle ngayon ay ang vehicle sway warning. Kapag zigzag ang takbo nitong sasakyan dahil inaantok o di nakafocus ang driver, bibigyan ka nito ng alert na magpahinga muna o kusang huminto sa tabi ng kalsada para maiwasan ang anumang aksidente o maka-aksidente ng mga kasabayan. Sinamahan pa ito ng parking sensor with assist parking na may rear at front parking sensor para iwas bangga. Kasama rin dito ang reverse camera with guidelines para kahit baguhan ka o nahihirapang mag-park sa masisikip na parkingan ay ligtas at makakapag-park ka na ng maayos sa mga ganong klaseng parkingan. At batay na rin sa available specs nitong Suzuki Spacia Gear, ang steering wheel nitong modelo ay may ilang modernong functionality. Dahil gumagamit ito ng rack and pinion with electric power assistance para sa maayos at magaang na manubela at controls. Equipped din ito sa steering mounted audio controls at iba pang mga buttons para sa hands-free multimedia operations. Iyon nga lang, itong Suzuki Spacia Gear 2025 model ay available lang sa bansang Japan sa presyo na 541,500 pesos lamang. Mitsubishi Minivan Delica Mini. Nakita ka na ba ng isang sasakyan na may boxy look na disenyo na hindi lang pambihira sa itsura kundi practical gamitin saan ka man magpunta? Isang kotse na pwede mong idaan sa makikitid na iskinita sa syudad pero kayang sumabak din sa off-road trail adventure nang walang alinlangan. Hindi na kailangan pang maghanap dahil inilabas na ng Mitsubishi ang kanilang pinakabagong sasakyan na isang minivan na may boxy look at SUV type na datingan, ang Mitsubishi Delica Mini. Isang bagong Japanese car model na may presyong abot kaya at disenyong kapansin-pansit. Ginawa ito para sa mga taong naghahanap ng isang sasakyan na may pinagsamang comfort, kakayahan at tibay sa isang compact na body. Itong bagong sasakyan na madadala mo at pagagamit sa kahit saan, mula trabaho sa lungsod hanggang sa bakasyon, maging sa camping sa bundok. Ito ay isang super height wagon key car, isang uri ng Japanese key car na may taas na kapareho ng maliit na van na idinisenyo bilang isang mas compact na bersyon ng mas malaking Delica D5. Itong Delica Mini ay may boxy at pataas na postura. Humigit kumulang sa 3,395mm ang haba nito at 1,475mm naman ang lapad. At may 1,830mm naman ang taas na nagbibigay ng malawak na legroom at mataas na bubong na malinaw sa labas at komportableng cabin sa loob.
Sa harapan makikita ang dynamic shield na front grille nito na may 3 dimensyon at malaking volume para mas maipakita ang tibay at proteksyon. Ang main headlights ay may semi-circular LED daytime running lights na nagdaragdag ng karakter at friendly personality nito. Nilagyan rin ito ng built-in skid plate sa harap at likod na naka-aluminum finish pa na nagbibigay proteksyon sa engine at ilang mga under chassis component. Naka-glossy black ang mga wheel arcs at mga side cladding sa buong paligid upang maiwasan ang gasgas at dagdag din sa off-road aesthetics nito, kaya mukhang rugged patingnan. Itong minivan ay nilagyan rin ng malalaking alloy wheels na may 40 to 15 inch na sukat depende sa variant. May 5 pintuan ng Mitsubishi Delica Mini at kapansin-pansin ang kakaibang disenyo sa likurang bahagi nito. Isa sa mga standout features ay ang L-shaped LED tail lamps at horizontal rear bumper reflector na hindi lamang nagbibigay ng modernong itsura dito kundi tumutulong din para mapabuti ang visibility nito sa gabi o sa mas mahahamog na kondisyon. Itong minivan ay pinagawa sa Mitsubishi factory sa Japan na may layuning makuha ang iconic na estilo ng Delica van pero may mas maliit na sukat na gaya ng mga keycar. At isa sa mga pangunahing highlight ng sasakyan na ito ay ang power sliding door. May sensor ito na tumutugon kapag itinapat mo ang iyong paa sa ilalim ng pintuan. Kusang bumubukas ito na sobrang kapaki-pakinabang kapag marami kang dala. Isang practical at tech-forward na features na bihira sa ganitong maliliit na sasakyan. Pagpasok mo sa loob, sasalubong sa iyo ang isang multifunctional steering wheel na may kasamang audio controls, cruise control at MI Pilot system switches. Idinisenyo ito para sa mas madaling kontrolin ng driver ang mga pangunahing function ng sasakyan nang hindi inaalis ang kamay sa manubela. Kaya mas ligtas at mas komportable ang pagmamaneho. May kataasan din ang roof design nito o yung kisame. Kaya kahit compact ay hindi masikip kahit sa mas matatangkad na pasahero. Ang rear seats ay adjustable sliding up to 320mm at pwedeng i-fold flat para maging maluwag na cargo space. Water repellent din ang mga seat cover na tamang-tama para sa mga pamilyang may bata o mahilig sa outdoor activities. Flat floor din ang design nito. Walang gitnang bukol o humps, kaya madaling gumalaw sa loob lalo na para sa mga bata o matatanda. At bukod sa sensor function, maaari ring buksan ang mga pintuan nito gamit ang remote key o dashboard switch. May 4 na seating capacity at isang maluwag na rear cargo space para sa mga bagahe gamit na malalaki at kung ano-ano pa. Ang mga seats nito ay de-adjustable at foldable na rin. Nakatela pa ang cover pero maganda na rin dahil ito ay waterproof. At sa front dash naman ay mayroong makikitang 10-inch display infotainment system kasama ang iba pang sistema at libangan gaya ng mga connectivity sa cellphone. May Apple CarPlay at Android Auto. May auxiliary input at USB port at charging system. At mayroon din mga magagandang klase ng speaker para naman sa magandang audio sounds. At syempre hindi magiging kumpleto ang pagiging convenient nito kung wala ang air ventilator na labasan ng aircon at may kasamang adjustan para sa komportableng pagsakay. Nilagyan din ito ng mga console pocket at may mga charger na rin sa mga gilid ng upuan ng passenger seats. May mga bottle and cup holder, mini foldable table at marami pang iba. Isa pa sa kalakip na sistema ng MI Pilot ay ang LKA o Lane Keeping Assistant na kumukontrol naman sa pagpipiloto o pagmamaneho para mapanatili ang sasakyan sa gitna ng lane. Bukod sa MI Pilot, nabanggit din natin kanina ang Active Safety Technology. Ang Active Safety Technology gaya ng MI Pilot ay suporta din para sa kaligtasan ng mga pasahero at driver ng sasakyan. Ang paglagay ng 8 uri ng function na tumutulong sa pagmamaneho, kabilang ang Forward Collision Mitigation System. Otomatikong nasisense ng radar nito ang mga biglaang humihinto ng sasakyan sa harapan mo. Kung saan na i-apply ang Automatic Braking System o biglaang paghinto nito. Para nang sa ganun ay hindi na mauwi pa sa disgrasya o banggaan. Sinamahan pa yan ng Emergency Assist for Fatal Misapplication at isang Automatic High Beam. Ibig sabihin kapag may mga kasalubong o kinakailangan ng mas maliwanag na daan, automatic na mag-o-on ang pinakamataas na liwanag nito sa gabi o madidilim na kondisyon. Meron din itong traffic sign recognition system na kung saan gamit pa rin ng mga radar ay nasisense ng sistemang ito ang mga signs sa traffic gaya ng traffic light, pedestrian lane at marami pa. Meron din itong Leading Car Departure Notification o LCDNN. Isang sasakyan na nagpapaalala kung may mga sasakyan na nakahinto at bigla na lang aandar. At kagaya ng MI Pilot, sinamahan din ito ng Lane Departure Warning. Meron itong Driver Attention Alert,
at prediction forward collision warning. Mga sistema na nakatutulong at nagpapanatili ng kaligtasan sa mga pasahero. Sinamahan pa ng adaptive LED headlight na para mag-assist sa nighttime driving. Nakakabilib itong mga makabagong safety features na meron itong Delica Mini. Sa pamamagitan kasi nito ay mas mapoprotektahan tayo sa anumang klaseng lugar pagmamaneho o pagsakay. Siyempre dahil nga isa itong off-roader, meron din itong kasamang traction control system na para naman maiwasan ang anumang pagkadulas pag-ikot ng sasakyan kung sakali mang maidadaan mo ito sa malulubak, matutubig na klase ng kalsada. Sa pamamagitan ng traction control ay napapanatili rin ang stability ng pagdadrive. Para naman sa kabuuang makina, itong Mitsubishi Delica ay pinapagana ng 660 cubic centimeter displacement capacity. May 3 cylinder ang natural aspirated engine nito at may kasamang turbocharge with intercooler system. Kahit anong bilis ng arangkada ay mas naayos ang pagsunog ng gasolina sa pamamagitan ng pinalamig na hangin na nanggagaling sa intercooling system nito. Kaya naman ang combustion chamber ay gumagawa rin ng magandang biyahe o magandang pag-andar ng makina na nagresulta naman ng mas mataas na compression ratio na 12.0 at may bore stroke size na 62.7mm habang ang automatic transmission type nito na CVT ay gumagawa naman ng maximum output na 52 horsepower sa kada 6,400 RPM at 64 to 100 Nm ng torque. Kaya naman ang average speed na rin na nagagawa nito ay umaabot ng 140 km/h. Not bad na rin para sa isang minivan. Kasi hindi mo naman kailangan ng mabilis, ang kailangan mo ay ang malakas. Ibig sabihin kahit gaano kadami ang nakasakay dito o may mga karga pa ito, iakyat mo man sa matataas na lugar o dalhin sa mga terrain magugubat na kalsada, ay kakayanin gamit ang mas pinalakas na makina sa mga ganong klase. Para sa kabuang detalye pa, ito ay may 12 daw na pagpipiliang kulay. May 2 klaseng variant ito, isang 2-wheeler drive na variant at isang 4-wheel drive. Para naman sa kabuuang sukat nitong Mitsubishi Delica Mini. Pagdating sa haba, ito ay may 3,395mm. Ang buong lapad nito ay 1,475mm at kabuuang taas na 1,830mm. Ang wheelbase size nito ay nasa 2,495mm. May buong bigat ito na 1,030 kg. May 5 pintuan at 4 na upuan. Hindi rin hassle na gamitin lalo na kung papasok ka dito kahit mga siksikan pa. Kasi naka-sliding ang rear door nito. Ang paglabas nitong Mitsubishi Delica Mini ay kasabayan din ng ilan pang modelo ng Mitsubishi gaya ng Triton at iba pang mga bagong Mitsubishi car na isusunod na rin nating talakayin dito. Ito ay posible ring dalhin sa Philippine market o baka nandito na nga. Yan ang dapat mong abangan kung nagnanais ka nitong Mitsubishi Delica Mini. Para naman sa kasalukuyang presyo, ito ay nilabas sa bansang Japan pa lamang. Mula sa pinaka-standard variant, ito ay nagkakahalaga ng 687,962 pesos. Mura na yan kung tutuusin. Pero pagdating naman sa pinaka-top variant nito na 4-wheel drive, ito naman ay nagkakahalaga ng 853,000 pesos 661.38.